major ano? Ay mga kababayan, no? Pinuntahan po natin yung ipinasarado ng ating Yorme. Ayun mga kababayan, pupuntahan po namin yung daycare na sinasabi ng ating Yorme na hindi niya po pinapalis or hindi pinapatanggal kasi pinapalis po sila. Yung nag-demolish po dito sa pinapagawang project ang ni Joel Chua. Ayan. Ito, mapunta natin yung daycare. Sisilipin natin kung kamusta na ba sila or ano na ba yung sitwasyon nila dito. Bali, hindi pala siya daycare. Ito yung kwarto ng mga senior citizen natin. Ayan, at interview na natin sila. Nay, anong masasabi niyo po dito sa area niyo na pinasara na po dahil walang permit? Anong masasabi niyo sa ating butihing Mayor Isko na napigilan niya po ito? Actually, si Mayor Isko, matagal ko nang naging boss siya, nakilala. Kaagapay ako since 2007. So, nung nabalita nga yun, di ba, nanggaling siya ng Lanusa, nag-forward siya, nakita niya yung rasap, yung court, na totally nawala na yung pundasyon niya, yung mga bakal, may nakita siyang bako, mga gamit. So, nakita niya kami, kasi alam, nung pagbaba niya sa kotse, nakausap ko na siya, sabi ko sa kanya, boss, may problema mga senior. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-usap tayo. So, dumating yung time na nandun na nga kaming mga senior sa pinakaano nung court. Opo. So, na-interview na nga kami. So, tinanong niya, sino daw ang nagpapaalis sa amin. So, sumagot naman kami na project ni Kong Joel Chua. Actually, with the barangay captain, si Chairman Busalpa, na rin niya, nakausap niya. Yes po. So, raw, papatayan kami ng ilaw. Kuryente. Nung nag-worry kami, where to go, where to vacate. It's good na nakausap naman namin siya na sinabi niya, no need na mag-vacate kayo. You will stay there longer. Tsaka walang mangyayaring patayan ng kuryente. May mensahe po ba kayo sa ating butihing Mayor Isko Moreno, Nay? Siyempre naman, kasi si Yorme ay matagal niya na akong kilala, nakasama ko rin yan. Since 2007, pag tumatakbo siya, actually kaagapay zone coordinator ako. Yorme, maraming salamat sa iyo kasi wala na kaming pangamba na kami ay mawawala dito sa lugar namin, sa Rasak, sa senior office. Kasi since 2013, nandito na po kami. Ito pong office namin, actually, naging parang information na hindi lang po district yung nakakapagtanong sa amin ng iba-ibang mga question. Halimbawa, nagtatanong tungkol sa social pension, sa senior citizens application ng ID, even the police station. Kami po ay nagsilbing information kung saan tinuturo namin yung right place na pupuntahan nila. So, Yorme, maraming salamat din po uli. At patubayan ka po ni Lord God para po yung mga layunin mo, mga programa mo ay maipagpatuloy mo. Salamat, May. Bali mga kababayan, hindi pala ito yung daycare. Ito po yung opisina ng mga senior citizen. Ayan, ito po yung sa mga senior citizen. Isa din po ito na nirereklamo nila na tinanggalan din daw sila ng ang tawag nito ng kuryente, at sila po yung lumapit kay Yorme para sabihan si Yorme na ganito nga po, puputulan daw sila ng kuryente. Nangangamba sila kasi yung senior citizen napakahalaga po dito sa kanila. Ayan. Bali wala na pala yung daycare, yung iba natanggal na. Bali ito nga po mga kababayan, pinapakita ko po yung update sa inyo dito. Ayan, ito po yung Rizal covered court sana na dating nagagamit. Pero ngayon, ito na po siya. Ayan, kaya dito po nagalit ang ating Yorme. Pero ito mga kababayan, doble padlock na rin po ito. Ayan, may padlock na po siya dito. May padlock na rin po dito. Ayan. Kaya hindi na po basta-basta ito mabubuksan. Ayan, in-update lang natin kung kamusta na ba itong covered court na pinatayo ng project. Pero ngayon,
Hindi na po nakaano kasi nakapadlock din na po magagamit yan. And then, ito po yung barangay hall na sinasabi ni Yorme na naging bodega naman daw kaya kailangan tanggalin na tapos patatayuan niya ng library para mas maganda. Tapos mas mataas at di aircon din daw po. Kasi masyado na daw pong luma ang barangay hall na ito kaya pagagandahin na ng ating Yorme. Kaya ina-update ko lang po kayo dito sa may San Lazaro. Ayan. Ayun po yung San Lazaro Residence. Oh. Wait lang, tignan natin sa kabila. Ayun mga kababayan, yan po yung San Lazaro Residence. Tama ba? Yan, maraming salamat po mga kababayan. At hanggang dito na lamang po ang ating vlog for today. Ayan, in-update ko lang po kayo yung sitwasyon ngayon dito sa may San Lazaro, dito sa may Barangay 334, Zone 33, District 3. Ayan, ayan po yung court at ito po yung barangay hall na nakausap na ng ating Yorme. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa ating vlog.